Okay, ito yung question ni Bea. In our school, we have an organization. Kami po ang mga nagsusulat ng mga journals about sa mga activities on the school. Mayroon po akong draft journal na hindi ko pa po pinapublish. Since sa org room namin, naitapon ko po ang scratch ko. Pero inulit ko po at dinagdagan. Noong time na po na ipapacheck ko po siya sa advisor namin, nakita ko po sa table ng advisor namin ang isinulat ng isa ko pong kasama sa organisasyon, which is yung scratch ko. Pero encoded na po niya. Kaya hindi ko na po ipinasa yung sa akin. Ano po ba dapat kong gawin? At upang sagutin po yan, narito po ang ating panauhing abogado ngayong araw na to via Zoom. Makakasama po natin si Attorney Nicole Camille Santiago, an associate lawyer of our partner law firm, the Abo Law Firm. Attorney Nicole, good afternoon. This is Attorney Dot with Ma'am Annie Rentoy po. Magandang araw din, Attorney Dot and Ms. Annie, sa mga manonood ng UNDP. Magandang araw. Sayang, Attorney Nicole. Okay, we'll find out kung makakakuha tayo ng clear signal, audio po. Sige. Distorted yung kanyang boses. Okay, Miss Annie, ang nakikinikinita ko dyan, since wala pa po si Attorney Santiago, I think it's a copyright question, no? Meaning to say, merong intellectual property itong gumawa, no? Yung talagang original na gumawa nung article at ninakaw ito nung kanyang kaklase at nagkunwari yung kaklase na sa kanya yan. So, copyright, Miss Annie, as you know, alam mo naman na yan, yes, covers expertise attorney. Literary, no? Oo, literary and artistic rights. So in this case, since it's something written, it's a literary work. And if you copy it, and then especially if you even publish it without the permission of the writer, the original creator, or the author, then I think ang sasabihin ni Attorney Jan ay merong copyright infringement. Pero tingnan natin kung mag-a-apply ito sa mga batang ito at saka kung ano ba ang pwedeng gawin nung nanakawan ng kanyang intellectual property. Sige, Miss Annie, ikaw naman, ano ba ang nasa isip mo ngayon? Attorney, siyempre kung sa mga mag-aaral, habang hinihintay natin, I don't know kung si Attorney nakabalik na. Attorney Nicole, are you there? Attorney Santiago? Okay, kung wala pa, Attorney, hindi ko appreciated yung ginawa ng bata bilang isang estudyante. Imagine, yung behavior niya na nagnanakaw. Pag nanakaw yun, Attorney, na hindi naman idea niya. Pagkatapos, magpapanggap siya na siya ang gumawa nun. Naku po, nakakahiya. Di ba po? Para sa akin, Attorney Dot, kaya ba ng budhi yan ng isang bata na gano'n ang gagawin? Bata kaya pa lang, hindi ko appreciated yung ganyan, Attorney Dot. Mas lalong, sa tingin ko, so dishonest, magpapanggap ka na marunong ka, pagkatapos hindi aagawin mo yung dapat na kung ano man ang binigyan siya ng magandang grades dahil doon sa ginawa niyang article. Pero hindi mo naman yan ginawa yan, ninakaw mo doon sa isang classmate mo. Attorney, if I'm not mistaken, nandito na yan si Attorney Santiago. Attorney Santiago, are you there? Attorney, sayang. Go ahead po, Attorney Santiago. Oo. Pero alam mo, Miss Annie, habang wala pa si Attorney Santiago, I like the word that you used pagnanakaw. Actually, minsan, Miss Annie, hindi naiisip yan ng mga ordinary people. But I'm glad that you used it. Kasi, it's really pagnanakaw. Ang iniisip kasi natin, Miss Annie, yung pagnanakaw or theft only applies to material things. Nagnakaw ng relo, nagnakaw ng bag, nagnakaw ng kung ano pa, laptop. Okay? But actually, Miss Annie,
kung tutuisin natin sa intellectual property law, ang ginawa nitong batang ito ay pagnanakaw ng intellectual property. Hindi mo kasi nakikita yan, Miss Annie. Ang tawag natin dyan, intangible. It's a property na hindi mo nakikita. May right yung bata dun sa kanyang ginawa at yun, yung right niya doon para mag-publish, para maipakita sa kanyang teacher, ay ninakaw nitong isang bata. And that is punishable, Miss Annie, under the law. Kaya lang, siguro, since estudyante yan, no, baka ang pwedeng gawin ay mag-complain dun sa teacher, mag-complain sa principal, at meron namang mga polisiya, Miss Annie, yung mga eskwelahan regarding yung mga ganyan na mga dishonesty. Okay? Ayun. So, andyan na yata siya, si Attorney Nicole. Attorney Nicole, okay, we will introduce her again, ang ating pong guest this afternoon, si Attorney Nicole Camille Santiago. Attorney Nicole, go ahead po. Magandang araw ulit, Attorney Dot and Miss Annie, at syempre sa ating mga manonood ng UNTV. Ayan, much better now. Go ahead po, ano po ang gusto po ninyong sabihin dun sa nanghihingi po sa atin ng advice? Siyempre, ang tamang aksyon na kailangan gawin ni Bea ay kausapin muna ang kanyang kaklase. Kasi kung titingnan natin ang sitwasyon, ang scratch na ginawa ni Bea ay napulot lamang ng kanyang kaklase sa basurahan. Maaaring sa kanyang kaklase, okay lang na kopyahin at isumite ito sa kanilang advisor or guro at ipalabas na ito ay kanyang sariling gawa. So, tama lang na mabigyan ng gabay itong si kaklase niya at ang makapagbigay nito ay si Bea. Ngayon, kung tatanggi naman ang kanyang kaklase na baguhin ang kanyang isinumite sa kanilang guro o advisor, ay pwedeng lumapit si Bea sa kanilang guro or advisor para mabigyan ng tamang payo at gitan kay Bea at sa kanyang kaklase. Ready, Dot? Okay. Yes, Miss Annie. Opo. Yes, Miss Annie. Yes. Naglalapit sa guro niya. Attorney Santiago, hindi maganda yung ginagawa ng bata, ano po? Sa murang edad niya. Ganun na siya, ano po? Pero kapag lumaki-laki ka dyan, Attorney Dot, gaya ng sinasabi ni Attorney Dot, talagang mayroon problema. So, magkakasuhan kayo nito. Pwede mong sampahan ng kaso, Attorney Nicole. Opo. Ito ay copyright infringement, no, na may penalty na 1 to 3 years of imprisonment. At ito lamang ay for first offense. So, pwede itong umabot ng until 9 years kapag sa third offense. At meron ding itong fine na 50,000 until 150,000 for first offense at pwedeng umakyat ng 1.5 million kapag third offense naman. Naku, hindi pala biro ito, Attorney Dot, ha? So, yan sa mga favorite subject matter ay favorite ni Attorney Dot, ha? Yung tungkol dyan sa copyright na yan, ha? Attorney Dot, pasalamatan na natin si Attorney Nicole. Yes. Go ahead, please. Thank you. Yes, Miss Annie, very short lang ang kanyang discussion, pero random naman yung meet, no? So, una muna sabi niya, pwede kausapin yung bata, and then yung school administration, and then kapag yan po ay nangyari sa labas, no? If ang pagnanakaw ay ginawa sa labas o pag tumanda na sila, may gumawa ng article at pagkatapos ay kinuha na sinabi kanya, when hindi naman sa kanya, that will be copyright infringement and of course, punishable po yan by imprisonment. Marami pa yan, hindi lang imprisonment. Administrative liability, and then civil liability, and then criminal liability. So at this point, we would like to thank po ang ating guest po for this afternoon. Next time po ulit, we hope to have you back po, Attorney Nicole Camille Santiago, an associate lawyer of the Abo Law Firm. Maraming salamat po. Thank you very much po. Extend our regards to Attorney Marby Abo. And legal question reenacted by MCJ Eastern Visayas production team. Husay, gumanap ng ating mga cast noon. Maraming salamat, Attorney Dot and Miss Annie. Magandang hapon sa lahat.